Isang magandang araw sa inyong lahat at ang aking ibabahaging kwento ngayon ay hango sa karanasan ng isang kaibigan at itatago natin sa pangalang Franny. Isang araw, walang magawa sa bahay si Franny kaya nagpasya itong umalis at pupunta sa bayan. Yung bahay nila ay nasa bukid at bago makarating sa bayan ay libang barangay muna ang dadaanan bago makarating sa bayan at ang biyahe sa tricycle lamang ay 30 minutes. Naligo at nagbihis na noon si Franny at naghandang umalis. Saka madaling salita nakasakay agad si Franny ng tricycle dahil magtatanghali na noon at habang nasa loob siya ng tricycle ay nagse-cellphone muna siya para hindi siya antukin, pero wala siyang makita na anong meron doon sa kanyang cellphone, sa kanyang Facebook ay nagpa siyang i-turn off na lang ang cellphone at i-idlip na lang muna. Nung nakaidlip na si Franny at nagising na lang siya nung malapit na sila sa paradahan ng tricycle at nakarating na sila sa bayan. May katabi noon si Franny na matandang babae na parang mamamalingki ata. Normal din ang suot niya. Hindi na lang pinansin ni Franny kung sino yun at hindi masyado niyang binagbigyan pansin ang kanyang katabi at bumaba na siya at nagbayad ng 20 pesos at paglipat niya sa driver nakita pa niya yung bumaba yung babae tapos biglang naglakad papalayo. Nagtanong ngayon si Franny sa driver, "Manong, yung babae po ba ay nagbayad po ba?" Nagtaka yung driver, "Sinong babae?" sabi. "Yung kasama ko sa loob," sabi ni Franny. "Wala kang kasama sa loob," sabi ng driver. "Ikaw lang yung pasahero ko mula doon sa baryo Masinag hanggang dito sa bayan." Sabi, "Ala, si Manong talaga, pinagluloko mo na naman ako," sabi ni Franny. Yun, at bahala ka na nga. Dahil ayaw niyang takot or ano man si Franny, umalis na siya, total nakabayad naman siya. At naglakad na lang siya at naghanap-hanap kung anong pwede niyang bibilhin sa bayan. Hanggang nakarating siya doon sa may shopping mall dahil hindi niya makita kung anong gusto niya at napagpasyahan niya itong i-swap yung kanyang cellphone. Dahil sa kabutihang palad, yung Muslim na tindera, nung sinabi niya wala naman sira yung cellphone niya, gusto lang niya palitan at binigay naman yung gusto niyang presyo at naging bago na nga yung cellphone niya sa madaling salita at nakauwi na si Franny ng alas 6 ng gabi. Napansin agad ng kanyang kapatid na bago ang kanyang cellphone at gustong-gusto niyang hiramin ito pero ayaw ni Franny, syempre bago. At tumigil na rin ang kapatid saka kakulit sa kanya. Kumakain sila noon sa pagkainan at nang matapos na sila, nilagay niya ang cellphone niya doon sa isang mesa para mag-aral muna ng kanyang mga homework. Narinig ng Franny na tinatawag siya ng mama niya kaya pumunta muna. At tinanong na mama niya kung anong ginawa niya maghapon at yun sinabi nga niya na swinap niya yung cellphone niya. Dahil gabi na noon at tapos naman na sila kakain, inilapag na ni Franny ang cellphone sa isang study table sa may sala nila para matulog na siya doon patulog na para bukas ay papasok na siya sa school. Kinabukasan pagkising ni Franny, hinanap agad niya ang cellphone pero wala doon sa lagayan niya. Pero
pero nakita pa rin niya na nandun pa lang sa ilalim. Kaya kinuhanan nagmamadaling kinuha ni Franny at pumasok na sa school. No, bakit to? Break time na nila. Yun ay binuhay ni Franny, inaunang ng kanyang cellphone at doon na lang napagtanto na bakit parang may bago sa kanyang cellphone. At tinignan nga niya ito sa apps nito at sa camera, itry na yun ng selfie kasi bago, so maganda ang kuha, ang colored, yun. Pero pagtingin niya doon sa kanyang photos, isa sa picture, may nagpicture sa kanilang bahay. At nakita niya ngayon isang matandang babae ulit. Nagtaka siya, bakit mayroong picture? Samantalang natulog naman silang lahat. So, pinabayaan ulit ni Franny iyon, inoff na niya, balik na siya sa school. Pag-uwi niya, tinanong niya ang kanyang nanay kung nag-picture pa sila. Sabi ng kanyang nanay, ay hindi naman ginalaw yung cellphone mo dahil natulog na kami. Sabi niya, mama, bakit? Sabi ni Franny, bakit may picture dito na may matandang babae at mga bata? Patingin, sabi ng mama niya. Nung titignan na nila, nawala at isang itim na lamang yung naka-save doon. Walang babae at walang mga bata. So, akala ng nanay niya nagbibiro siya pero or guni-guni lang niya pero pinipilit pa rin niya na nakita niya. So, at nilapag niya ulit ang kanyang cellphone sa study table at magagawa siya ng homework. Maya-maya ay nag-on yung video ng kanyang cellphone at nakita niya isang matanda at mga bata ulit. Ang matatandaan niya, hindi naman siya nanguha ng video. Tapos yun, natakot siya. So maya-maya na nagalit yung mama niya, bakit ang lakas-lakas daw yung cellphone niya. Sa takot mo, parang nababali na siya kasi parang namamatanda siya. Inoff niya ang cellphone na at hindi na ginamit mula noon at gusto na niyang itapon ang cellphone dahil bakit nag-uon ng kusa. Tapos pagkaraan ng mga ilang araw, minsan may mga tumatawag doon sa nanay niya gamit ang cellphone niya, yung number na gamit niya, ang matanda ang boses ang sumasagot. At mula noon, ang ginawa ni Franny ay inoff ng tuluyan ang cellphone at iniwan na lang sa bahay dahil sa takot kung ano na naman nandoon. Hanggang sa ngayon, hindi niya naipaliwanag at wala din maniniwala sa kanya na may nakikita siya doon sa cellphone niya.